Magandang buhay mga ka-art lover. Sino nga bang hindi nakakilala kay Francis Leo Marcos, isang sikat na celebrity, influencer, YouTuber noong kapanahonan ng COVID? Paano nga ba ito nakulong at ano ang kanyang ginagawa sa ngayon? Ano na kayang nangyari sa buhay ni Francis Leo Marcos? Atin balikan ang kanyang kwento sa bidyong ito. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang Mayaman Challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents dahil hindi raw Marcos ang tunay niya pangalan. At kahit nakakulong, naghain ang kanyang abogado ng kanyang candidacy sa COMELEC sa pagtakbo sa Senado. Yan ang mahirap kapag sikat ka na, katulad ni Francis Leo, kasi biglang sumikat ito parang shooting star. Marami na ang maiinggit sa'yo at maraming matatakot. Kasi kung tatakbo kasi ito, baka manalo ka. Ngayon, masapawan sila kung sino man yung mga tao na yan, ng mga politiko. Parang kay Ronnie Ricketts lang, kapag hindi nila kaya, ipakulong ka talaga. Okay, kaya nga ito, ebidensya ito na maraming nagmamahal dito kay Leo Marcos. Itong taong ito, meron siyang sinabi sa mapanood natin sa YouTube ang taong ito na nagsasabi ng maganda tungkol kay Leo Marcos. Nakulong ka, nagsuwa ka ng NBI, masakit para sa akin yun. Kung pwede pa kita palitan dyan para maipagpatuloy mo ang iyong malinis na hangarin. Yun ay nag-viral din yun na video tungkol sa isang tagahanga ni Marcos na natulungan niya ni Mangusin. Okay, gumamit kasi ito ng Marcos, pero sa totoo, kamag-anak niya talaga ang mga Marcos. Gumamit lang siya ng kanyang pangalan para madali siyang makilala. Okay, so yan, kapag namumunga ang mangga ng marami, ang puno ng mangga kapag hitik ng bunga, pinupukol yan ng mga bata. Parang crab mentality ang mga Pilipino, kapag mayroong sumikat ay hahatagin pababa. Ganyan talaga dito sa Pilipinas. Dito ay maantig ang puso nyo sa bidyong ito dahil sa tulong ni Francis Leo kay Isko Moreno sa Maynila. Kasi ang daming naghihirap sa Maynila noong COVID 2019. Kasi alam naman natin maraming mahirap na tao sa Maynila. At ang trabaho nila ay yung labor force. Ngayon walang construction, walang trabaho. Anong ibibigay? Anong ibibili ng bigas? Mawala lang ang lahat, ang bigas wag lang. Diba? Wala tayong kakainin. Kahit walang ulam, basta may bigas, buhay pa rin tayo. So ito, maantig ang puso nyo dito at baka luluha pa kayo o baka tutulo ang luha nyo dito. Pakinggan natin. Pakishare po. Alam nyo po, ako po'y katatapos ko lamang pong panoorin ang live o ang medyo delayed na po. Katatapos ko lamang pong panoorin ang live ni Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po at dahan-dahan ko pong pinapacilitate yung mga bigas na akin pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyo pong tangis, yung inyong hinagpis bilang executive ng lungsod ng Maynila. Na talaga pong gusto nyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Yan. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Yan ang talagang tutulong. Kahit hindi mo tatawagan, kahit hindi ka hingi ng tulong, kapag nakita niya, tutulong ng kusa, hindi yung tulad ng politiko, nagpiprint pa ng mga tarpaulin na darating sila, may pamimigay. Kahit na yun ay tulong galing sa gobyerno, yun ay budget ng gobyerno, ay ilalagay pa rin ang kanilang pangalan sa sako ng bigas, na kanila yung bigas, sa naman talaga yun, sa gobyerno. Kaya
kapag ganitong mga klaseng tao na talagang tumutulong galing sa kanilang bulsa, ay dapat pabayaan na lang natin to. Hindi naman yan mga drug dealer. Bakit ikukulong pa? Kaya nakulong din. At 3 taon din sa kulungan. 3 taon sa kulungan, kung mahina ang puso mo, patay ka doon sa stress, sa problema. Kaya ito. Alam mo, yun, Iyak na yan. ano po eh, nararamdaman kita ngayon. Alam ko, mahal na mahal mo yung mga kababayan mo, ganun din naman ako. Pero kasi, ako, sa nararamdaman ko eh. Kasi ako nga tumutulong nga ako. Binabatikos pa ako eh. Alam po, mga kapatid. Ayan, so ito na yung kanyang pag-deliver ng bigas sa Manila. Talaga pong, Hindi lang isang truck, 2 truck yan. ano na tayo? Galing sa isang individual lang ha, hindi yan galing sa sa gobyerno. Sariling bulsa. Kung may foundation man siya, di maganda. Yung foundation niya ay at least Eto nakatulong. Walang problema, lalayo ka pa. Ayan. Oo. Ayan, so ito na yung ito na yung paglaya ni Leo Marcos. Sa paglaya niya ay continue pa rin ang kanyang negosyo, kung ano mang negosyo ito. Meron siyang corporate office sa Makati. Dito makikita natin to, ito yung kanyang opisina at marami pa rin dumadalaw sa kanya ng mga fans. Tingnan nyo dito ang anong ginagawa niya. Hindi mauubos ang pera ng taong ito kasi meron talaga itong pinanggalingan. Ang kanyang angkan ay talagang mayayaman sa Cordillera. Ito ang video, ating panoorin. Dahil nakita niyo ako. Ay! Oh. Ayan bumisita lang yung mga taong yan ha. Binibigyan na kagad ng 1,000 pesos bawat isa. Mamaya ay marami na namang bibisita pa diyan para hihingi ng 1,000. Kaya meron talagang pera ito. Hindi ito yung lahing busabos na nag-i-scam. Kung yung mga scammer pag nakulong, di ba? Paglabas niyan mahirap na. Wala nang pera. Ito meron pa rin kasi nga ang angkan nito. Ang kanyang roots ay talagang mayayaman sa Cordillera. At kahit na maghihirap siya ay merong susuporta sa kanya yung kanyang mga lulot-lula kung buhay pa o ang kanyang mga magulang. Kasi galing sa mayaman na angkan, merong pundo, hindi kailanman maghihirap itong taong ito kahit na mayabang ito. Makita nyo naman malambot ang puso. Ayun! Oh! Dali! Dali na, kunin mo na! Opo, mahal ako ng Diyos. Kung maaga pa na sila yung naging abogado ko, baka hindi ako nakulong na matagal. Ayan, tama nga siya. Kung magaling ang kanyang abogado, baka nakulong pa siya ng matagal kung hindi magaling ang abogado. Magaling ang abogado nitong si Leo Marcos kasi nakalabas siya ng 3 taon lang. Ay naku, ang hirap ng buhay kapag yayaman tayo. Maraming mag-interest sa'yo. Ikukulong ka pa dahil naiinggit. Alright, at sana pagpalain pa ng buong may kapal ang mga taong may ganitong ginintuang puso. Ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga magagandang videos na katulad nito. God bless us all. Paalam, Pilipinas!